siya'y papurihan, Diyos ng lahat papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Mangit ang daigdigan, lahat ng naroon. Mawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Mawit sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Hawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang martir na si San Bonifacio ay makatuwang nawa namin sa pagdalangin upang ang pananampalatayang inilahad niya sa kaniyang pagsasalita at nilagdaan ang kaniyang dugong itinigis ng mga ayaw maniwala ay aming mapangatawanan at maihayag sa ginagawa namin araw-araw sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Ang simula ng ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Mula kay Pablo na niloob ng Diyos na maging apostol ni Kristo Jesus upang mangaral tungkol sa buhay na ipinangakong kakamtan natin kay Kristo Jesus. Kay Timoteo na minamahal kong anak, sumayo nawa ang pagpapala, ang habag, at ang kapayapaan mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Nagpapasalamat ako sa Diyos na pinaglilingkuran ko ng tapat tulad ng ginawa ng aking mga ninuno tuwing aalalahanin kita sa aking mga panalangin araw-gabi. Dahil dito, pinaaalaala ko sa iyo na maging masigasig ka sa pagtupad sa tungkuling tinanggap mo sa Diyos nang ipatong ko ang aking mga kamay sa ulo mo. Sapagkat hindi espiritu ang kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili. Kaya't huwag mong ikahihiya ang pagpapatotoo tungkol sa Panginoon o ang aking pagkabilanggo dahil sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita, sa tulong ng Diyos na nagligtas at tumawag sa atin upang tayo'y maging Kanyang bayan. Ito'y ginawa niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus, hindi dahil sa ating mga gawa,
kundi ayon sa kanyang layunin at kagandahang loob na inilaan sa atin bago pa magsimula ang panahon. Ngunit, nahayag lamang ito nang dumating si Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Ninupig niya ang kamatayan at inihayag ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng mabuting balita. Ako'y ginawang apostol at guro upang ipahayag ang mabuting balitang ito. At iyan ang dahilan kaya ako nagdurusa ng ganito. Gayon may hindi ko kinahihiya ang nangyayaring ito sa akin, sapagkat lubos kong nakikilala ang aking pinananaligan at natitiyak kong maiingatan niya hanggang sa huling araw ang pinagkatiwala ko sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mata ko'y nakatuon sa iyo lamang, Panginoon. Ang mata ko'y nakatuon sa iyo lamang, Panginoon. Ang aking pangmasid doon nakapukol sa luklukang trono mo, O Panginoon. Tulad ko'y aliping ang inaasahan, ay ang amo niya para matulungan. Ang mata ko'y nakatuon sa iyo lamang, Panginoon. Kaya walang humpay ang aming tiwala, hanggang ikaw poon sa aming maawa. Ang mata ko'y nakatuon sa iyo lamang, Panginoon. Magsitayo po ang lahat. Pagkabuhay ako't buhay, ako'y iyong panaligan, nang di mamatay kailanman. Alleluia, Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may ilang Saduceo na lumapit kay Jesus. Ang Saduceo ay naninindigan na hindi muling bubuhayin ang mga patay. Guro, anila, naglagda po si Moses ng ganitong batas para sa amin. Kung mamamatay ang isang lalaki at maiwanang walang anak ang kaniyang asawa, ang kapatid na lalaki dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay. May 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Napakasal sa balo ang pangalawa at namatay na wala ring anak. Gayon din ang nangyari sa pangatlo at sa mga sumusunod pa. Isa-isang napangasawa ng babae ang 7 magkakapatid at sila'y namatay na walang anak. Sa kahuli-hulihay, namatay rin ang babae. Ngayon, sino po sa 7 ang kikilanlin niyang asawa sa muling pagkabuhay? Yamang napangasawa niya silang lahat? Sumagot si Jesus, maling-mali kayo. Alam ninyo kung bakit? Hindi ninyo nababatid ang mga kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos.
sapagkat sa muling pagkabuhay, ang mga tao'y hindi na mag-aasawa. Sila'y magiging tulad ng mga anghel sa langit. Tungkol naman sa muling pagkabuhay, hindi pa ba ninyo nababasa sa aklat ni Moses ang tungkol sa nagliliyab ng nagbabagang punong kahoy? Ganito ang nasusulat na sinabi ng Diyos kay Moses, "Ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob." Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Maling-mali kayo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Kahapon, ang ating ebanghelyo ay tumukoy sa ibigay sa Diyos ang sa Diyos, ibigay sa Sesar ang sa Sesar. Ito ay patungkol sa pagbabayad ng buwis. Ang nagtanong noon ay mga Pariseo dahil gusto nilang makuha kung ano ang lalabas sa bibig ni Jesus. Ngayong araw naman, ang kaniyang kaharap ay mga Saduseo na hindi naniniwala sa muling pagkabuhay. Kaya upang masilo nila at mahuli nila ang kaisipan ni Jesus, sila ay nagtanong sa bagay na hindi nila pinaniniwalaan. Resurrection o muling pagkabuhay. Dalawang grupo sila, Pariseo at Saduseo, na parehong gumagalaw sa loob ng templo, pero magkaiba ang kanilang pinaniniwalaan. Ang mga Saduseo ay naniniwala lamang sa libro ng Torah. Torah, yung first 5 books of the Bible. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Yun lamang, doon lamang umiikot ang kanilang paniniwala. Pero mas political sila. Ang mga Saduseo ay mas political kesa sa religious. They are religious/political. Bakit po political? Dahil ang kanilang gustong mangyari ay magkaroon ng kapayapaan at huwag silang siilin sa kanilang pananampalataya ng mga Romano. Kaya gumagawa sila at kumikilos sila ayon lamang sa kagustuhan ng Roman Emperor. Ito ang kaibahan ng dalawa. Hindi naniniwala sa muling pagkabuhay at hindi naniniwala sa mga anghel ang mga Saduseo. Pero bakit ito ang tanong nila? Kaya nga sinabi ni Jesus, gumagamit kayo ng kasulatan. Lagi ninyong ginagamit ang kasulatan upang sabihin sa akin kung ano ang mali. Pero kayo mismo, hindi nyo naiintindihan ang nilalaman at nasa likod ng kasulatan. Kaya ang talino ni Jesus ay hindi kayang pantayan ang talino ng mga taong ito. Ang mga Saduseyong limitado sa pag-unawa sa kasulatan ay gumagamit ng kasulatan upang imali o hindi bigyan ng tamang pagkaunawa kung ano ang buhay sa mga susunod na panahon. Kaya maliwanag ang sagot ni Jesus. Maliwanag ang kaniyang pagbibigay ng paliwanag sa mga ito.
na ang buhay natin, pagkatapos na tayo'y mabuhay, ay hindi na makamundong pakikialam. Wala nang kinalaman ang ating buhay sa mundo pagkatapos na tayo'y muling mabubuhay. Ibig sabihin po, pinag-iiba ni Jesus ang worldly concern sa heavenly concern. Dahil kung tayo ay mananatiling makalupa, tayo ay magiging materyoso sa mga bagay na nawawala at limitado. Dahil ang lahat ng bagay, ang lahat ng ating karanasan, kahit na ang material na bagay na ating nararanasan, ay mga paraan upang ito ay tumulong patungo sa kaniyang kaharian. Hindi natatapos doon sa mga bagay na material na nararanasan, kung hindi ang mga ito ay dapat nating magamit upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mahirap bang unawain? Hindi po. Madali lang unawain kung bubuksan natin ang ating kaisipan at puso sa mensahe ng Diyos ngayon. Halimbawa, ilang pirasong sapatos kayo meron? Ano ang kinalaman ng sapatos sa aking kaligtasan? Sapagkat 2 lamang ang inyong paa, pero 20 ang inyong sapatos. Paano nyo magagamit ng sabay-sabay? Ibig sabihin, nag-a-accumulate ka ng bagay na kahit sa iyong buong buhay, hindi mo matatapos gamitin ang 20 sapatos na meron ka. Sabi nga ng isang santo, ang sapatos na hindi mo ginagamit at nakadisplay lamang sa bahay mo ay sapatos ng mga walang sapatos na naglalakad sa kalye. Anong ibig sabihin? Magagamit mo ang sapatos na iyan upang ito ay papunta sa langit. Hindi mo na ginagamit, ipamigay. Ibigay sa walang sapatos. Ibigay sa hindi pa nakakaranas magkaroon ng sapatos. Marami kang damit, pero namomroblema ka kung anong susuotin mo sa pagsisimba. Sobrang dami ng damit. Gamitin mo para makapunta ka sa langit. Ang damit na hindi mo ginagamit ay damit ng mga walang damit sa lansangan. Marami kang pera, hindi mo na alam kung saan gagastusin. Gamitin mo yung material na bagay na yan upang makarating ka sa langit. Sapagkat ang lahat ng ito ay ibinibigay ng Diyos upang magamit natin palagi sa mababuting bagay. Hindi kawalan na magbigay ng piso sa nanghihingi. Alam mo, minsan ang lumalabas, pride ng tao. Pero napakadaling magbigay sa ibang taong hindi naman kailangan. Hindi kawalan na magbigay ng 5 piso sa donasyon
Nakakaupo ka ng maayos. Meron tayong electric fan. Meron tayong ilaw. Pero kung manira ka at manira ng ibang tao, ganun na lang kadali. Pero napakahirap ng 5 piso. Binibigyan tayo ng ebanghelyo ngayon na idilat ang mga matang nakadilat, na palagi nating titingnan na ang purpose ng aking buhay, ang dahilan ng aking buhay ay hindi yung ito, hindi ang maging mayaman, hindi ang maging maganda, hindi ang maging maalwan. The purpose of my life is to be with God in heaven, in everlasting life. Maling-mali tayo sa pagtingin. Sinasabihan din tayo ni Jesus ngayon na maling-mali tayo sa pagbasa ng mga kasulatan. Maling-mali tayo sa pag-unawa dahil mas nauuna sa atin ang pansariling emosyon at pansariling interpretation of the Word of God. Maling-mali tayo. Ito ang paalaala sa atin ni Jesus. Baka oras na rin to re-evaluate our life. Baka oras na rin upang tingnan kong muli kung saan ba ako nakatungtong, kung saan ba ako nakatayo, kung ang buhay ko ngayon ay patungo ba sa Diyos o nakakain na ng mga makamundong bagay. Ayusin po natin dahil sinabihan tayo ngayon ng ating Poong Jesus Nazareno, maling-mali kayo. Tayo po minsan ay mga Saduseyo rin na mas gusto natin na ang naririnig ay ang gusto lamang at nakagagaan sa ating puso. Pero taliwas ang intensyon ng Diyos. Tayo ay minsang nagugutom upang maranasan natin kung paano mabusog sa biyaya ng Diyos. Minsan tayo'y nawawalan upang makita natin na ang ating kalakasan ay laging nasa Diyos. Minsan tayo'y nasasaktan upang makita natin na ang paghilom ng sakit ay walang ibang pinanggagalingan kung hindi ang ating Poong Jesus Nazareno. Minsan tayo'y nabibigo dahil upang matutunan natin na tingnan ang kahinaan natin bilang tao at humingi ng kalakasan ng pananampalataya, biyaya at pag-asa sa Diyos. Pagpalain tayo ng Poong may kapal. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, napakamaluwalhati ng kapayapaan at pag-asa ng muling pagkabuhay. Malaya ang ating mga puso mula sa di makatwirang pag-aalinlangan at pagdududa, sapagkat naniniwala tayo sa pangako ng iisang nabuhay na mag-uli sa walang hanggang kaluwalhatian. Manalangin tayo. Diyos ng mga buhay, pakinggan mo kami. Diyos ng mga buhay, pakinggan mo kami. Ang simbahan naway patuloy na magpahayag ng mabuting balita ng muling pagkabuhay at ng buhay na darating. Manalangin tayo. Diyos ng mga buhay, pakinggan mo kami. Sa ating pang-araw-araw na buhay, tayo naway makapaghatid ng liwanag ng pag-asa sa mga nabubuhay sa kadiliman at kawalan ng pag-asa.
Manalangin tayo. Diyos na mga buhay, pakinggan mo kami. Ang mga Kristiyano, saan man, naway hindi maging mga taong legalismo at mga panlabas na tumutupad sa batas, kundi maging mga taong mayroong pusong ginagawa ang mga nararapat nilang gawin bilang mga anak ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos na mga buhay, pakinggan mo kami. Ang mga may sakit, naway matagpuan ang mapaggaling na presensya ni Kristo sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Diyos na mga buhay, pakinggan mo kami. Sa ating panalangin, para sa yumao at para sa mga nagluluksa, para sa kanilang paglisan, naway magdulot sa kanila ng pag-asa at kasiyahan sa kanilang paghihinagpis ang muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo. Diyos na mga buhay, pakinggan mo kami. Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob, Diyos ng mga buhay at bukal ng buhay at ang lahat ng pag-iral, pakinggan mo ang aming mga panalangin na itinataas namin sa iyo sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ginugunita ang martir na ni San Bonifacio, tanggapin mo ang ipinagdiriwang na paghahain ng tipan at dangal sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan at sa pagtanaw ng utang na loob naming kailanman sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Bonifacio ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo
ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Inebot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumaininyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus, ang Diyos ng mga buhay at ang ating pangarap para sa kalangitan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagdiwang sa paggunitang ginampanan at sa tinanggap na pakikinabang, ay humingi ng iyong pagkalooban ng pakikiisa sa mga martir na banal, sa pagsasalo sa pagkabuhay at tagumpay ng iyong anak na naipahayag sa piging na ito bilang namatay at nabuhay na Mesiyas at tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainiyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, pumayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesús Nazareno, samba ka namin, pinipinta ka namin, aral mong aming buhay at kaligtasan, nuestro Padre Jesús Nazareno.